Hello and welcome guys! Ngayon nga ipag-uusapan natin ang umaatkabong kaganapan sa Chapter 12 ng Boruto 2 Blue Vortex. And special thanks nga pala dito kay JM Gianan Moreno para sa color pages na prinobide niya mga boy. Napakalupit mo talaga, mabuhay ka Lodi hanggat gusto mo. And follow nyo ako sa TikTok natin mga men. So meron akong ganitong content dito sa TikTok mga men, mga edits kung paano mag-edit, kung paano maging freelancer. Well anyway, sa last chapter nga inatunghayan natin ang bakbakan sa pagitan ni Himawari at Jura kung saan pinakita nga sa atin ang potensyal ni Himawari at dito nga din ay niligtas nga ni Boruto si Hima against Jura, pati na din si Sarada against kay Hidari. And move on na nga tayo dito sa chapter 12. Yung cover page nga dito mga boy no, napakalupit, super ganda talaga. Anyway, sa first panel nga nagkaharap na nga etong si Hidari at Boruto. Pinakausapan nga ni Boruto si Konohamaru na panatilihing ligtas etong si Hima at nang walang ano-ano ay bigla nga siyang inatake ni Hidari. Pero dito isinanggangalan ni Boruto yung atake ni Hidari gamit ng kanyang half-sheeted sheet ng sword. At tignan nyo to guys, napakalupit talaga tong mga men. Then, sabay gamit ng wind style breakthrough o Futon Topa, isa sa mga jutsu na ginagamit ni Mitsuki. Talsik dito si Hidari mga men at dito nga inadetect nga ni Kawaki yung location ni Boruto. Napag-alaman nga nila Delta sa tulong ng sensory unit na nasa location nga nila Himawari etong si Boruto. Tinanong ni Delta etong si Kawaki kung ano nga yung susunod nilang gagawin pero wala ngang response etong si Kawaki. Nagtataka nga siya dito kay Jura kung bakit ganito nga yung hairstyle niya. Joke lang guys. Well anyway, dito nga mga men parang hindi pa nga payag etong si Konohamaru sa mga actions ni Boruto dahil traidor nga yung turing nila dito kay Boruto. Pero depensa nga ni Sarada kung hindi nga daw dahil kay Boruto malamang patay na siya. Even nga tong kupal na sensory ninja na to, kahit gusto na nga tumulong ni Boruto, kumukupal pa din siya. Sa next panel nga sinabi ni Sumire na si Sarada nga yung target netong ni Hidari. Dagdag pa ni Sarada, sabi daw netong Hidari, kakainin niya etong si Sarada mga men. Kakainin niya daw etong si Sarada mga men. Well, to make the long story short, wala na nga magawa etong si Kupal kundi sumunod kay Boruto. Then, dinetect niya nga yung mga chakra dito sa mga claw marks. At dito, lumabas na nga yung mga claw grinds. Basically, aatakihin lang daw ni Sarada kung ano yung mga lalapit sa kanya, sabi ni Boruto. So, napakaastig dito ni Boruto mga men. Easy lang sa kanya itong mga claw grinds. Then, dito, nang si Sarada na nga yung umatake, bigla ngang lumabas etong si Hidari at dinampot yung wow legs niya mga boy. Dito, muntika na talaga etong si Sarada mga men kung hindi nga lang siya niligtas ni Boruto. Ginamitan ni Boruto ng Rasengan etong si Hidari. Wasak yung braso niya mga men. Pero agad nga itong nag-evacuate gamit ang claw marks at nag-regenerate ng kanyang wasak na parts. Then, back on action na naman. Mahirap kalabanin yung ganitong kalaban mga men. Pwede siya mag-recover sa dimension na to. Then, mag-emerge na naman sa battlefield. At dito nga ipinakitaan tayo ni Hidari ng isa sa mga Rinnegan skills niya. Ito nga yung magsamon ng claw marks. Walang takas dito sina Boruto mga men. Sinabi nga dito ni Sarada na lumuta nga muna sa ere etong si Boruto. Tapos gagawin niya daw pain yung sarili niya. Then gagamitan ni Boruto si Hidari ng Rasengan. Pero sabi nga ni Boruto na hindi nga daw kailangan kasi gagamitin niya daw yung maximum output ng Rasengan Uzuhiko niya. In-explain niya dito yung kondisyon para magamit niya ng tama ang Rasengan Uzuhiko. In a single shot nga lang daw itatapusin niya etong si Hidari. Pero kailangan niya nga daw muna i-recharge tong Uzuhiko para magamit niya in full power. So dito nga mga men himalang tumulong nga etong si Konohamaru. Ginawa niya to kasi nga no choice na talaga siya. Even pa nga traidor nga etong si Boruto sa paningin nila. Dito nga sa next panel mga men, inahuli nga ni Hidari etong si Sarada. Ginamitan siya dito ni Sarada ng Chidori Stream. Nakuryente siya dito mga boy. At dito itinapon nga siya ni Sarada papunta kay Boruto. At pinatikim nga dito ni Boruto ang Rasengan Uzuhiko niya kay Hidari mga men. Sa sobrang lakas nga nitong Uzuhiko niya, muntika nang lumuwa ang mata ni Hidari. Nahati yung katawan ni Hidari dito mga men. Pero hindi pa siya namatay. Makakatakas sana siya. Mabuti na lang dumating nga etong si Kawaki para wakasan ang buhay ni Hidari. At dito mga men makikita natin etong tinatawag na Thorn Soul Bulb. In-explain nga dito ni Boruto kay Kawaki na eto nga daw yung makakatulong para iligtas yung master niya na si Sasuke na naging puno. Pero dito mga men habang nagkakairingan nga etong si Kawaki at Boruto bigla nga may tumira kay Boruto mula sa malayo. Parang binaril nga siya dito ng sniper mga men. Tinira siya dito ni Jura ng mini-tailed beast ball mga men. Kahit sobrang layo abot nito si Boruto. Dito bagsak nga ang ating bida at nakuha ni Jura ang Thorn Soul Bulb ni Hidari. Dito mga men napagdesisyonan nga ni Jura na kailangan nga daw mamatay ni Boruto at si Kawaki na nga lang daw yung Otsutsuki na ititira niya para ipakain sa Ten Tails. Kasi malaking banta nga daw itong si Boruto sa mga
plano nila. Lalo pat alam ni Boruto yung sikreto nitong Thorn Soul Bulb and end of the chapter. Talagang maganda yung mga nangyayari ngayon dito sa Boruto mga men. Sa tingin ko nga lang din hindi pa matitigok dito si Boruto. At kung sakali man na-atakihin siya dito ni Kawaki sa sitwasyon niya na to, poprotektahan siya ni Konohamaru dahil na din sa utang na loob. So maganda nga kung yan yung mangyayari, di ba? Well, abangan na lang natin sa next chapter kung ano nga ba talaga yung mga susunod na kaganapan dito mga men. Hit subscribe button para updated ka sa paglabas ng bago nating upload na videos mga men. And keep safe, God bless, peace out, bye.